Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bumalik na nga ang alaala ni RJ. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nagpasya si RJ at Justin na magsama-sama silang buong pamilya dahil sa importanteng bagay na sasabihin ni Justin sa kanila. Kahit na nga nagkita na si Justin at RJ sa restaurant, ay mas pinili pa ni Justin na sabihin ng personal kasama si Giselle, Annalyn at Lynette. Dahil hindi lang sila RJ ang involved sa revelasyon sana ni Justin. At ngayong alam na nga ni Justin na hindi magagalit sa kanya ang ina niyang si Giselle, ay mas pinili na lang niya na sabihin kasama si Giselle. Sinundan ni Gilbert si RJ at Justin pabalik ng Apex. Sa hindi inaasahan ay isang humaharurot na sasakyan ang bumangga sa sasakyan ni RJ. Kaya naman naaksidente si RJ at Justin bago pa man makabalik sa Apex. Nadamay rin sa banggaan si Gilbert bago pa magawa ang plano niya kay Justin. At ang sasakyan na bumangga sa sasakyan ni RJ ay bigla na lang tumakas. Samantala, kinakabahan naman si Lynette dahil hanggang ngayon ay wala pa rin si RJ at Justin. At kahit anong tawag ni Lynette kay RJ ay hindi pa rin siya sinasagot ni RJ. Masama ang kutob ni Lynette dahil malapit lang naman ang restaurant kung saan galing si RJ at Justin at hanggang ngayon ay wala pa rin sila. Nakabalik na si Giselle sa opisina niya at hanggang ngayon ay wala pa rin sila RJ. Bigla na lang nakaramdam ng kaba si Giselle nang mahulog ang kwintas na ibibigay niya kay Justin. Hindi raw maintindihan ni Giselle kung bakit bigla na lang siyang kinabahan. Sa kabilang banda, dumating agad ang mga ambulansya. Dinala agad si RJ sa Apex Hospital. Nang makarating sa Apex ay tinawag agad ni Nurse Karen si Annalyn para sabihin ang nangyari kay RJ. Sakto naman at nandoon din si Zoe, kaya pareho nilang sinalubong si RJ. Nagimbal si Annalyn at Zoe sa nangyari sa tatay nilang si RJ. Nagwika si RJ na si Justin rin daw ay kasama niya. Nakasakay naman nga ang ng ambulansya si Justin. Habang nasa ambulansya ay nakadalawang revive na sila kay Justin hanggang sa makarating sila ng Apex. Iyak ng iyak sina Annalyn, pati na rin si Zoe. Nakita nila si Justin na malala at kritikal ang lagay nito hanggang sa nagpatawag ng cold blue si Doc Luke dahil nawalan na ng pulso si Justin. Nataranta na ang lahat ng nurse at doctor sa emergency room. Hindi naman makakilos ng maayos si Annalyn at Zoe dahil gulat na gulat pa rin sila sa nangyari kay Justin at RJ. Maya-maya ay dumating na si Gilbert. Sinugod na rin si Gilbert ng mga nurse. Hindi masyadong malala ang nangyari kay Gilbert, maliban na lang kay Justin. Patuloy pa rin sa pagre-revive kay Justin, kaya sinundo na ni Doc Ray si Lynette at Giselle sa opisina ni RJ para sabihin na nadisgrasya si RJ at Justin at sinugod silang dalawa sa emergency room ngayon. Nataranta si Giselle at Lynette. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Iyak ng iyak si Giselle. Nakita ni Giselle na nire-revive na si Justin. Nagmakaawa si Giselle na gawin ang lahat para lang mailigtas ang anak niyang si Justin. Sa kabilang banda, dahil hindi masyado naging malala ang lagay ni RJ, ay inilipat na siya ng ibang kwarto. Binantayan ni Lynette si RJ, kasama si Josa at Annalyn, pati na rin si Diwata. Sinabi ni Josa
na grabe naman raw ang kamalasan na nangyari sa kanila. Kung kailan naman raw pupunta si RJ sa Amerika para mabalik ang alaala niya ay saka naman na disgrasya si RJ. Pero hindi na iniintindi ni na Annalyn ang pagbabalik ng memorya ni RJ. Ang mahalaga raw ay buhay ang tatay RJ niya. Samantala, nalaman ni Doc Carlos na nakaligtas si RJ sa nanagasa na sasakyan nila. Si Doc Carlos pala ang dahilan kung bakit nadisgrasya si RJ at si Justin. Kaya inis na inis si Doc Carlos dahil nakaligtas pa si RJ sa ginawa niya. At dahil buong akala nga ni Zoe ay hindi na magigising ang daddy niyang si RJ, ay inamin ni Zoe kay RJ na may sikreto siya. Hindi akalain ni Zoe na magigising agad si RJ. Kaya ngayong nagising na si RJ ay natataranta na si Zoe na humihingi ng tulong kay Morgana. Dahil alam na ni RJ kung ano ang sikreto pinakatago-tago nila. Nanghingi naman ng tulong si Doc Carlos kay Morgana, kaya tinawagan siya ni Doc Carlos. Nagtataka naman si Morgana kung bakit napatawag si Doc Carlos sa kanya. Sinabi ni Doc Carlos na may pabor siya kay Morgana. At sinabi ni Doc Carlos kay Morgana na patayin niya si RJ hanggat may pagkakataon pa raw daw si Morgana. Bagay na tinanggihan ni Morgana dahil ayaw ni Morgana na magalit sa kanya ang anak na si Zoe, kaya hindi niya sinunod ang pinag-uutos ni Doc Carlos. Kaya binabaan niya ng tawag si Doc Carlos dahil nababaliw na raw si Doc Carlos kung makapag-utos kay Morgana. Gising na nga si RJ at naisip nila na ipasyal si RJ sa hallway ng Apex para malibang ito. Dahil may unti-unti raw na nararamdaman o naaalala si RJ, kaya kailangan niyang maglibot sa Apex. Nang sa ganon ay may manumbalik pa na iba pang mga alaala sa kanya. Nagpatulong si RJ kay Doc Prado para makapaglibot sa Apex. At dahil nalaman na ni Morgana nagising na si RJ, ay pinuntahan niya si RJ para kamustahin. Nakita ni Morgana na kasama ni RJ si Doc Prado. Sinalubong ni Morgana si RJ at nagtanong kay RJ kung sino ang gumawa kay RJ ng pamamangga. At ang balita raw ni Morgana sa mga pulis ay may suspect na raw kung sino ang gumawa kay RJ at Justin ng trahedya. Hinawakan ni Morgana sa kamay si RJ at bigla na lang iniwas ni RJ ang kamay niya kay Morgana. Galit na galit si RJ kay Morgana. Sinabi ni RJ na alam na niya lahat ng kasinungalingan ni Morgana at Zoe. Nagbalik na kaya talaga ang alaala ni RJ o naibili ni Justin ang sikreto ni Zoe at Morgana bago pa sila tuluyang nawalan ng malay. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!